Sa ating panahon ngayon, kapag sinabi mong Visayas, agad pumapasok sa isip ang pinong-pinong puting buhangin sa Boracay, ang Information Technology o BPO, at saka Lechon sa Cebu, Chocolate Hills, at Tertiary naman sa Bohol. Sa parteng Iloilo, nandyan ang bagong kalsada sa baybayin. Mula sa siyudad ng Iloilo, dinugtong ang mga bayan ng Leganes at Dumangas. Andyan ang Dinagyang Festival na pinaparangalan ang Santo Niño at mga heritages na lumang simbahang Katoliko na namana pa sa mga Kastila at mga makasaysayang gusaling ginamit ng mga Amerikano noong kanilang panahon. Pero sa likod ng mga postcard at travel vlogs, may mga kwento ng trabaho, migration, at pakikipagbuno para hindi mawala ang kulturang Bisaya. Ako si Pedro, nasa ikalawang bituin series pa rin tayo ng Visayas Part 3 ng kwentong Bandila. At ito ang modernong Visayas, ang turismo, trabaho at tradisyon. Simulan natin sa Cebu. Ngayon, kilala ito bilang Sentro ng Information Technology o BPO sa labas ng Metro Manila. May malaking port at commercial hub at lugar ng mga historical at religious sites katulad ng Basilica Minor de Santo Niño. Katabi ay ang Magellan's Cross sa loob ng maliit na kapilya. Sa loob lamang ng ilang dekada, mula pagiging regional center, naging isa sa pinakaabalang lungsod sa bansa ang Cebu. Maraming kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng Visayas ang lumipat dito para mag-aral o magtrabaho sa iba't ibang larangan. Pinakapopular para sa mga kabataan ay ang call center at ang information technology, hospitality at iba pang industriya. Pero kasabay ng pag-unlad, tumaas ang presyo ng bilihin. Lumawak ang kalat at lumalim ang puwang sa pagitan ng may kaya at wala. Ang Cebu ay parang mini Metro Manila sa Visayas. May oportunidad, may sikip, may kasaysayan at may bagong problema. Sa Western at Central Visayas, malaki ang papel ng turismo. Nandyan ang Boracay na naging simbolo ng beach tourism at masiglang nightlife. Andyan ang Bohol, kung saan matatagpuan ang Chocolate Hills, yung mga tertiaries na kaamo-amo ang itsura. At may diving spots para sa mga mahilig mag-scuba. Ang Iloilo na heritage city ay may mga festivals at bagong development sa baybayin. Ang turismo
ay nagbukas ng trabaho para sa mga lokal. Nagpasok ng pera sa mga komunidad, pero nagdala rin ito ng issues sa environment. Katulad din ng ibang pamayanan, ang pollution, dala ng pagdami ng mga sasakyan at pabrika. Suliranin din ang basura. At ang kultura naman ay may pagbabago, lalo na sa asal at kabuhayan ng mga lokal. Isa pang malaking kwento ng modernong Visayas ay ang migration. Maraming taga-Visayas ang lumipat sa Cebu o kaya sa Iloilo mula sa mga maliliit na isla. Yung iba naman ay dadayo papuntang Luzon, lalo na sa Metro Manila at Clark, Pampanga. Yung iba ay maghahanap ng mas malaking income upang maiangat ang kalagayan at para suporta na rin sa pamilya. Umaalis palabas ng Pilipinas bilang mga OFW. Sa maraming pamilya sa Visayas, karaniwan na ang tatay o nanay ay nasa abroad. Ang mga bata ay lumalaki kasama ng kanilang lolo at lola. Ang bahay ay unti-unti namang pinupundar sa padalang remittance. Pero may kapalit na emosyonal na distansya at pagkakahati ang pamilya. Minsan, may mga nasisira ding pamilya dahil sa kahinahan ng sarili ng babae o mapalalaki. May nahuhulog sa ibang relasyon. Sa kabila ng pag-alis ng marami, ang tibok ng tradisyon sa Visayas ay tuloy pa rin ginagawa at makikita ito sa pamamagitan ng mga pista katulad ng Sinulog sa Cebu, Dinagyang sa Iloilo, at Yatihan sa Kalibo, Maskara naman sa Bacolod at marami pang iba. May mga artist na inaawit ang mga musikang lokal sa salitang Cebuano, Hiligaynon, Waray at iba pa. Ang kanilang pagkain, ang ilan dito ay naging sikat, pati sa labas ng Visayas, katulad ng inasal, na naging maunlad namang inasal na chain of restaurant sa Pilipinas, na pilit ginagaya ang sangkap ng iba't ibang kusinero. Meron silang Batchoy Bisaya, ang sabaw na galing sa pinakuluang lamang loob ng baboy. Ang tinapay na piaya, gawa na walang lebadura at eskubado lang ang pampalasa. Ang panghimagas na binagol, gawa sa ginadgad na gabi o taro na niluluto sa kalahating bao ng niyog. Meron silang kinilaw, isdang hindi niluto sa apoy, kundi sinangkapan lamang ito ng suka at simpleng ricado. At ang lechon Bisaya, na pinapasukan muna ang tiyan ng baboy ng sariwang tanglad, bawang, sibuyas, asin at paminta.
bago ito ihawin. Hindi rin nalalayo ang Visayas sa mga panganib ng kalikasan dahil hindi pwedeng lumampas ang isang taon nang walang bagyong mananalasa sa rehiyon. May lindol din na walang pinipiling panahon at lugar at storm surge. May mga trahedyang hindi malimutan ng mga taga-Visayas nang dumapo ang Bagyong Yolanda na tumama ng matindi sa Eastern Visayas, Tacloban, Leyte at Samar. Ang modernong Visayas ay kwento ng malalakas na lungsod tulad ng Cebu at Iloilo. Mga pulong may atraksyon na umaasa sa turismo. Mga pamilyang may OFW na malayo at mga tradisyong kumakapit sa gitna ng pagbabago. Sa susunod na episode, hindi na buong rehiyon ang titingnan natin, kundi ang mga landmark na kumakatawan sa ibang mukha ng Visayas. Tulad ng isang makasaysayang krus sa Cebu, ang kakaibang burol o hillcrest sa Bohol, ang isang buhanginang naging simbolo ng turismo sa mundo. Ako si Pedro ng Timeless Pilipinas Channel. Para sa makabuluhang panonood, sundan ang kwentong Bandila. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At mag-comment na rin sa ibaba. Have a blessed day!